Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News! Magandang Monday morning, Bayangbang! Ako po si Senior Inspector Divina S. Cardona, Municipal Fire Marshal, Bayangbang Fire Station. At ako naman po si Senior Fire Officer 3, Teresa Pascua, Deputy Municipal Fire Marshal ng Bayangbang Fire Station. Narito na ang buong pwersa ng LGU Bayangbang. Maghahatid sa inyo ng mas pinalakas at mas pinalawak Mga maiinit at napapanahong balita. Ito Ito ang ang Bayambanggen News! Para sa unang balita, dalawang MSWD officers certified provincial ECCD evaluators. Dalawang staff ng MSWDO ang napiling ECCD evaluators para sa probinsya ng Pangasinan noong February 23, matapos silang gawaran ng Certificate of Proficiency ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sila ay sina Marvin Bautista at Marie Paragas, gamit ang bagong assessment tool ng Early Childhood Care and Development. Sila ay magiging evaluator sa mga isasagawang accreditation ng mga Child Development Center sa buong Pangasinan. Balibalin Bayambang, muling inilunsad. Muling inilunsad ni Mayor Nina ang Balibalin Bayambang noong February 26 upang mas paigtingin ang kampanya para sa kaayusan at kalinisan ng buong komunidad. Sa nasabing relaunching ng proyekto, nagkaroon ng isang makabagbag damdaming production number at ang pagkilala sa mga bagong basura patrollers na magsisilbing human CCTV upang isumplong ang mga mahuhuling violators. Gamit ang mga bagong push cart, sila ay mangungulekta ng basura sa lahat ng sulok ng bayan. 234 na orally fit child kinilala. Ipinamalas ng mga 234 learners mula sa mga Child Development Center ng Bayangbang ang kanilang nagniningning na mga ngipin at nagagandahang mga ngiti bilang orally fit children sa ginanap na Orally Fit Child Awarding Ceremony noong February 26 sa Event Center. Ang awarding ay isinagawa sa pagtutulungan ng dental care team ng mga RHU at ng MSWDO at Child Development Centers. RHU 1, nagsagawa ng 2023 Program Implementation Review. Noong February 26, ang RHU 1 ay nagsagawa ng kanilang 2023 Program Implementation Review, kung saan nirepaso ang mga naging accomplishment ng lahat ng midwife at nurse bilang mga health program coordinator. Ayon sa ulat, ang mga estratehiya ng mga midwife at nurse na nasa dulo ng ranking noong nakaraang taon ay umangat sa 4th, 3rd at 2nd rank at consistent namang nanatiling nasa unang ranggo ang mga nag-rank 1 sa nakalipas na 5 taon. LGU employees muling nakatanggap ng bagong uniform. Muli na namang nagbigay ng bagong uniforme si Mayor Nina Jose Quiambao at Satom Dr. Cesar Quiambao sa lahat ng empleyado ng lokal na pamahalaan para sa taong 2024. Lubos ang pasasalamat syempre ng mga empleyado sapagkat ito ay malaking katipiran sa kanilang taunang clothing budget. Ayon sa pinakahuling tala, ang LGU ay may kabuuang 903 na empleyado. Operasyon para sa eye cataract patients, inumpisahan na. Sa isinagawang Grand Medical Mission noong January 15 to 19, mayroong naitalang 83 na kaso ng pasyenteng may katarata sa mata. Ayon sa ulat ng RHU, 6 sa mga ito ay naoperahan na noong February 26 sa San Carlos Eye Center, San Carlos City. Sila ay nakaschedule para sa follow-up check-up.
Nakatakda namang operahan ang mga iba pang pasyente sa ngayong araw at sa March 11. Public hearing isinagawa para sa 6 na panukalang ordinansa. Isang public hearing muli ang idinaos ng Sangguniang Bayan ukol sa 3 panukalang ordinansa noong February 28 at 29. Ang mga ito ay ukol sa piggery operation, pagkontrol sa African swine fever, agricultural land reclassification, basic oral hygiene, at Healthy Smile Festival. Isa pang mainit na pinag-uusapan ay ang panukalang annual physical check-up ng LGU officials at employees upang mas mapangalagaan ang kalusugan ng mga kawani ng gobyerno sa gitna ng kanilang mabibigat na tungkulin. Pinangunahan ang pampublikong pandinig ng 4 na concerned SB Committee Councilors. Public Service Continuity Plan ng LGU, binalangkas. Ang mga pinuno ng iba't ibang departamento at unit ng LGU ay dumaan sa 5 araw na seminar training upang balangkasin ang Public Service Continuity Plan ng munisipyo. Ginanap ang seminar training sa San Mateo, Rizal sa tulong ng OCD Region 1 mula February 26 hanggang March 11. Layunin ng PSC Plan na masigurong tuloy-tuloy ang lahat ng serbisyo ng LGU lalo na ang mga importanteng mga departamento sa oras ng anumang uri ng sakuna. Santos, nanumpa bilang PAMDO BOD Chair ng District 3. Naluklok si Bayambang Supervising Labor and Employment Officer Journalyn Santos bilang Board of Director Chairperson ng 3rd District ng Pangasinan sa ginanap na oath-taking ceremony para sa mga opisyales ng Pangasinan Association of Migrant Desk Officers, PAMDO, na idinaos ng nasabing asosasyon noong February 27 sa Santa Barbara, Pangasinan. Si Santos ay nirepresenta ni Peso Staff Dennis Flores. LGU, kinilala bilang Equitable Compensation Advocate ng DA-PRDP. Ang LGU Bayambang ay nakatanggap ng isang Equitable Compensation Advocate Award mula sa DA Philippine Rural Development Project sa isang seremonyang ginanap kahapon noong February 27 sa Subic Bay, Olongapo City. Ayon sa DA-PRDP, ito ay dahil matagumpay na tiniyak ng LGU Bayambang na ang mga individual na apektado ng PRDP project ay aktibong nakilahok at naiintindihan ang patakaran sa kompensasyon para sa nasabing proyekto. It's trivia time! Alam niyo ba, ang Bayambang Fire Station ay ngayon lamang nagkaroon ng kauna-unahing babaeng municipal fire marshal? Siya ay si Fire Senior Inspector Divina S. Cardona. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging babae upang manguna at mangibabaw sa ating kagawaran ng pamatay-sunog. Dahil sa kanyang angking abilidad at talento, ay nadistino siya sa iba't ibang sangay at opisina ng Bureau of Fire Protection. Ilan dito ay ang mga sumusunod: BFP National Capital Region, BFP Region 10, National Fire Training Institute, BFP National Headquarters. Sa pangunguna ni Ma'am Cardona, ay nakapagtala ng mga iba't ibang accomplishment ang ating Bayambang Fire Station tulad ng mga sumusunod. Kauna-unahang munisipalidad sa tulong ng ating MDR-RMO na makapagtala ng kompletong Fire Auxiliary Group sa 77 barangay ng Bayambang. Makompleto na mabigyan ng fire safety lectures ang nasa 55 public and private schools ng Bayambang. Nahigitan ang fire code collections ng taong 2022 kung saan nakapagkolekta at nairimid sa Bureau of Treasury ang 1,914,798. Sa tulong ng ating munisipyo ay nakapagpakabit ng karagdagang fire hydrant sa Barangay San Vicente na magagamit ng 6 na barangay sa oras ng sakuna. Kamakailan lamang
ay nagsagawa ng fire safety inspection sa iba't ibang rural health units ng Bayambang upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng ating mga gusali. Bilang panghuling mga impormasyon, alam niyo ba kung bakit binubugahan ng tubig ng mga bumbero ang mga katabing bahay o gusali? Bakit hindi mismo yung nasusunog na bahay ang kanilang bugahan? Ang pagbuga ng tubig sa mga bahay o gusaling katabi ng nasusunog na bahay na wala ng pag-asa pang masagip ay tinatawag na cover exposure. Ito ay isang paraang isinasagawa upang mapigilan ang pagkalat ng apoy o sunog sa mga kalapit na mga kabahayan o gusali na hindi pa naaabot ng sunog. Bakit ang bilis maubos ang tubig ng laman ng fire truck? Walang laman na tubig ang fire truck? Nasaan ang fire truck ng ating istasyon? Bakit wala sila? Bakit ibang munisipyo o syudad pa ang nandito? Kung naka-full blast ang buga ng isang fire truck, kayang ibuga at maubos ng fire truck ang laman nitong tubig sa loob lamang ng 5 minuto. Kung kaya, hindi nakakapagtaka na aalis muli ang fire truck upang mag-refill ng tubig, lalo na kung walang malapit na fire hydrant o source ng tubig. Ito po ang kalimitang dahilan kung bakit ang fire truck ng ibang istasyon ang nakikita ng ibang taong napadaan lamang o dumating noong later part na lang ng sunog. Kailangan din po nating magkarga ng tubig. Hindi rin po maaaring basta-bastang rumisponde ang ibang istasyon ng bumbero kung wala pa pong tawag ng tulong o abiso mula sa fire station na nakakasakop sa may sunog. Sa ngayon ay may 18 personnel ang ating Bayambang Fire Station na handang tumulong sa oras ng sakuna. Tumawag lamang sa numerong 0917-185-2611. At yan po ang mga balitang nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak, total quality service. Muli, ako po ang inyong lingkod, Senior Inspector Divina S. Cardona, Municipal Fire Marshal, Bayambang Fire Station. At ako naman po, si Senior Fire Officer 3, Teresa C. Pascua. At ito ang Bayambang Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News.